Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia na may kaugnayan sa ating paghahanda para sa darating na Pasko. Gayun din naman, nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng tuntunin ng sanlibutan ito. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa ngayon, tayo'y nabibilang ng mga anak ng Diyos upang ipakilalang tayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban tayo niya ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay takapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay. Muli-muli, paulit-ulit kong pinagninilayan ang sulat na ito ni San Pablo. At nakita ko na kung wala tayong pananalig sa Diyos at wala tayong pananampalataya sa Kanya, anong klase kaya ang sanlibutan? Minsan binabasa ko ang Old Testament. Tinitingnan ko kung ang kalagayan ng mga tao kung wala ang Diyos. Maraming mga nagtatayo ng mga rebulto, mga ginagawang Diyos ay kung ano-ano. Ginagawa nilang Diyos ay araw. Ginagawa nilang Diyos ay ang mga makapangyarihan. Ginagawa nilang ng Diyos ay kung ano-ano na. Ngunit napakaganda pala ng pagmamahal ng Diyos na ito sa atin, ang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak upang maging halimbawa ng ating kasaysayan. Dahil kung wala si Kristo sa ating buhay, watak-watak ang ating paniniwala, watak-watak ang ating kanya-kanya at siguro ay nagkakagulo ang mga tao. Ang isa pang magandang halimbawa dito ay ang pagbibigay sa atin ng kapangyarihan ng Espiritu. Sa binyag, napakahalaga ng renewal natin sa ating buhay sa binyag. Dahil doon ibinigay sa akin ang Espiritu ng liwanag upang maging tanglaw ng ating buhay Kristiyano. Tanglaw natin, tanglaw ng pagiging anak ng Diyos. At napakasarap isipin na tayo ay mga anak ng Diyos. At kapag tinawag kang anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana ng kalooban ng Diyos. Diba napakagandang halimbawa ito na patotoo na tayo talagang anak ng Diyos. Ang isa pa dito, ang
kapangyarihan at kagandahang loob ng Diyos na hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos at naging halimbawa na hindi na tayo alipin kundi mga anak ng Diyos. At sinubukan niyang maging tulad natin. So napaka kagandahang loob ng Diyos na ito ay pagpapakababa, hindi pagpapakataas, hindi mga magic. Kaya ang pagsilang na ito ng Panginoon ay napakagandang muling balik-balikan ang ating renewal ng ating buhay Kristiyano at muling magpasalamat sa Diyos dahil sa pagbibigay sa atin ng liwanag araw-araw sa ating daan. So yan po muna ang aking ibabahagi at sana ay tuloy-tuloy tayong bahaginan ng Diyos ng kanyang pagmamahal at liwanag. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, taon-taon kami nagdiriwang habang hinihintay namin ang darating na kapistahan ng aming kaligtasan. Si Kristo na aming tagapagligtas naway aming masalubong at makaharap siya ng matapat kapag siya ay dumating bilang aming hukom kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara nung una ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po sa lahat.